Maaari nating sabihin na dito umabuso na naman ang Estados Unidos sa kanilang kapangyarihang militar para gawin ito sa isang sovereign country like Venezuela. Is that accurate? Well, Ted, may kasaysayan naman ng US dyan, no? All around the world. And in fact, kung babalikan pa natin ang kasaysayan, ang unang Venezuela, meaning yung action na ginawa ng US sa isang bansa, no? Una niyang ginawa yan sa Pilipinas nung Philippine-American War, no? Yung pagdakip kay Aguinaldo, 'di ba? Etc. Tapos maraming naulit at naulit 'to, no? Kumbaga, kaya nga yung parang nung nangyari sa Venezuela, ang naisip kagad namin is ang US talagang hirap na hirap siya na wag gawin yung traditional niyang ginagawa, yung magkaroon ng military intervention sa mga bansa, patatalsikin yung nakaupong gobyerno, tapos aakalain na ganun lang kadali na magiging stabilisado at magiging demokratiko yung bansa. Nakita na natin yung trahedya ng Iraq, Afghanistan, Vietnam, etc. At nung sinabi ni Donald Trump na kami magpapatakbo ng Venezuela, Ted, kasi nakapunta ako dyan sa Venezuela, no? Isa yan sa bansang pinag-aralan ko for my PhD, na pumunta ako dyan noong 2013, na interview ko yung mga politiko at mga general sa Venezuela. Napaka-divided na country niyan. And ang fear ko is, while now, marami nagse-celebrate, but it can open up more conflict kasi marami pa ring loyalist marami pa ring kakampi to si Maduro So at they will likely resist, no? US presence in the country. So kumbaga gagaya ng mga nangyari doon sa ibang mga bansa na pinanghimasukan ng Estados Unidos, nagkaroon ng civil war, nagkaroon ng napakabigat na problema sa seguridad ng bansa, tapos iniiwanan na lang nila. Hindi na, nasa kasaysayan din naman yan, di ba? Nung hindi nila ma-manage to, iiwanan nila. Yun nga po. Kasi, Ted, madaling magpatalsik madaling gumamit ng dahas. And the US is, of course, the biggest military power in the world. Kayang-kaya nilang durugin ang kahit sinong nakaupong gobyerno, no? Pwera na lang siguro kung may nuclear weapons, no? Medyo aatras sila doon. But ang ano dito is mahina ang record ng US in building nations, meaning in rebuilding countries that they have militarily intervened. But may kolatilya lang, Ted, kasi yung Venezuela, yun nangyari, parang implementation to nung policy ni Donald Trump, no, nung kanyang gobyernong national security strategy na in terms of the Western Hemisphere, magsisimula yan from Greenland to Argentina, no, Patagonia hanggang dulo. Kino-consider to ng US na teritoryo nila, or pwede natin, hindi naman teritoryo, meaning sphere of influence. Yung tinatawag natin na pagdating dito sa Americas, both North and South, the only superpower that should dominate Amerika. So, unfortunately, ang sinasabi dito ng yung ganitong klaseng doktrina, no, ang tawag diyan sa US foreign policy, yung Monroe Doctrine, kasi pinormulate yan ni US President Monroe, no, centuries ago. Parang sinasabi ng US, ikaw Venezuela, masyado kang malapit sa Russia at China, hindi pwede yan. Papalitan namin yung gobyerno, maglalagay kami ng mas pro-US na gobyerno dyan, kasi hindi pwedeng may presensya ang China at Russia dito sa aming backyard, dito sa aming zone. Ang mensahe nito, Ted, is siguro sasabihin ng Russia at China, o sige, di kami makikialam sa backyard mo, pero wag mo kaming pakialaman sa backyard namin. So ang Russia, Europe yun, and unfortunately sa China, tayo yon, no, East Asia. So ang signal nito, parang sinasabi ng US, wag tayong magpakialamanan ng ating zones of influence, which is unfortunately bad news for us, like the Philippines and in Asia, kasi we rely on US security and defense commitments for our own security. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!